Hey everyone, Hi. welcome back to the Runner's Talk podcast. On this episode, we have Nurse Sheng. She is a medical surgical nurse based in Wisconsin under Mhm. a staffing agency, MedPro. Wow, welcome to the show, Nurse Sheng. Hi, thank you for having me here. Hello sa lahat. Hi, and thank you for taking time no, sa Mhm. show. Yeah, so alam mo, nakita ko yung TikTok mo, very entertaining, nakakatawa, no? Before we Pastime ko start, can talaga you yun. Can you share your yung YouTube channel mo and yung social media fan page no meron ka Yeah. and TikTok before we start? Yeah, so sa YouTube ko is same lang din, nursing. So, and then sa Facebook page ko, same lang din, nursing. As in, nurse and then sheng. Makikita na yung itsura ko doon. Facebook, YouTube, tsaka TikTok. Pare-para sila. So you Yeah, can yeah, follow yeah. me there. Yeah. Okay, sige. Yeah, and yeah, to those watching, I will link that sa description box down below para madali mo lang puntahan. And yeah, Sheng, quick story lang, Mhm. um, yung story mo as a nurse lang. So from the Philippines, actually marami akong experiences, hindi lang sa hospital. Kasi, syempre, nung newly grad ako, nag-start ako sa hospital talaga. Then after kong magkaroon ng family, nag-decide ako mag-stop muna sa hospital para mag-focus dun sa baby namin. So, I work as a public health nurse then para 8 to 5 lang yung schedule ko nun. Then after nun, nung medyo may edad-edad na yung anak ko, nag-decide ako na bumalik ulit sa hospital. Yun yung kasagsagan ng COVID day kasi nagkaroon ng madaming hiring, especially sa mga government hospital. Eh, di ba sa atin ang hirap makapasok sa Oo. government. Pero nung COVID talaga, grinab ko talaga yung chance sa yun. Nakakuha ng item sa government. Aha, Kasi aha. yun, simula nung nasa government na ako, doon na ako nag-start process nung application ko sa Medpro until nandito na ako. Hmm. So, kailan ka nag-NCLEX nun? NCLEX ko is last year lang, May 2022. And Ang, then, yeah, ang mabilis. bilis ng process mo ah. Grabe. Yes. So, current kasi pa last year yung ano, yung visa bulletin. Tapos talagang ano yan, nirat-rat ko talaga. Parang nag-NCLEX ako is May, nag-IELTS ako June, tapos nagkaroon na ako ng visa ng December. My gosh, so Yeah, like so, six mm, months, seven. Wow, grabe. Ang galing. Ang galing nun. Isa yun sa mga talagang, pero sa Pilipinas ka lang din, ano? Hindi naman sa ibang yes, bansa, di sa ba? Philippines. Makulit kasi Mm. ako, talagang ano, pag may nasa step ako na ganito, halimbawa, yung kakapasa pa lang ng BS-260 or ganyan. As in, everyday nag-i-email talaga ako sa agency ko para lang sa update. Sila na ata nakukulitan sa akin. Kaya How medyo about ano, mga, napabilis. how about yung mga public inquiry na ganun ka rin sa NVC? Nag-ano din Mm. ako um, sa ano ata, ano bang tawag dun? Yung sa SEAC, yung sa mismong Mm. website ng USCI. So, public inquiry din ako doon kasi medyo sometimes sa DS-260 stage, may mga corrections ka na kailangan gawin eh. Pag inantay ko yung sa agency, yung attorney namin yun, medyo matagal talaga pag sila yung mag-aano pa. So ako na talaga nag-research ako sa YouTube or ano, paano ba mag-public inquiry, saan ba ako pupunta para mas mabilis yung processing. Mm. Kumbaga ako na lang Pero, yung gumawa. oo, no, pero alam mo, ang galing din yan, eh, no? Kasi minsan, sa NVC kunyari, DQ ka na pala pero wala ka nakukuhang file. Pero pag nag-public inquiry ka, dun sasabihin, oh, DQ ka na, sa forward din sa'yo yung DQ letter mo. Mm. No? Actually, sa case ko, hindi na ako dumaan sa DQ. Pagpasa ko ng first week ng October last year ng DS-260, by last week, nag-email na sa akin, auto-expedite na yung case Oh, ko.
So nagulat nga ako yun na wala na ako na-receive na DQ, ganyan, in transit na kaagad sa ano, sa Wow. Manila. Anong month yan last year nag-expedite sila? October. October. Parang meron kasi last year na every month, meron silang one day na mag-expedite sila. Maswerte ako, nasama ako dun sa ano, October na batch. Ang galing, grabe. Saya nun hindi ka na nahirapan, hindi ka na naghintay masyado. Talaga sabi ko, thank you talaga, Lord. Ang dami na skipan. Yeah, so ikaw, paano ka naghanap ng employer mo? Tsaka yung Wisconsin ba ikaw naghanap nun Namili. or dahil yun yung available? Paano yun? Sa employer, actually, yung friend ko, nakasabay ko pumunta dito. Nauna na siya mag-apply dito, nasa Pilipinas pa lang kami. Parang nakita ko lang siya nag-post sa Facebook na pasadan siya ng NCLEX. Tapos ako, na-curious ako, di message ko sana, uy, paano ka nag-exam, ganyan, magkano binayaran mo? Di siya, shinare na sa akin na, ayun nga, MedPro yon, tapos yung agency yung nag-sponsor ng ano ng exam niya lahat-lahat, pati review. Hindi ako nun parang refer mo ako ganyan. Tapos ayun na, hanggang sa tuloy-tuloy na. Sa state naman, first choice ko talaga is sa Illinois. So wala kasing opening doon nung time na namimili ako ng state. And then, ang in-offer sa akin ng agency, which is 2 hours drive lang from Illinois, is Wisconsin. Pero may other state pa rin akong choices. Kumbaga, pwede ka namang mamili kung saan mo gusto. Nagustuhan ko lang to kasi 2 hours drive from Illinois, na doon kasi yung mother ng asawa ko. Tapos, tahimik kasi dito. Kumbaga, payapa lang. Very peaceful yung surroundings dito sa Wisconsin. I see. So hanggang ngayon ba, yung NCLEX mo, yung process, yung mga exam mo, visa screen, shoulder din ng MedPro yung fee doon? Bali, ang shinolder ko lang talaga is yung medical ko sa St. Luke's. Pero lahat, pati pamasahe ko, pati yung first month namin dito, accommodation namin, lahat yun. Sa kanila lahat. Besides sa akin, syempre, yung mga gastos din nung dependents ko, yung anak ko, tsaka yung asawa ko, sa akin na yun. Pero kung single ka, ikaw lang, halos wala ka talagang gagastusin. Tama. Very convenient din talaga yun, no? Yung agency, no? Yeah. And, para naman sa mga nanonood, normal naman talaga na yung applicant, shoulder niya yung mga dependents niya. No? Yun yung the usual din talaga. Okay. And so, paano yun? Sa MedPro ba, ikaw ang experience mo, may mga transition ba kayo na training? Or paano yun? May ganun ba kayo? Sa MedPro, pagdating mo dito, diretso kayo sa Florida. Doon kasi yung main office nila eh. So, hindi ka muna pupunta doon sa state kung saan ka na-assign. So, 1 month kayo doon, titraining nila kayo, may BLS, may ACLS, and then, tutulungan nila kayong mag-ayos muna ng bank accounts nyo, driver's license. So, make sure nila na bago kayo itapon kung sa state kayo, ready na lahat. Kumbaga, court ka na lang. Wala ka na intindihin na, wala pa akong bank account, wala pa akong lisensya, ganyan. Tapos, okay na yung SSN mo. And then, pagdating naman dito sa Wisconsin, yung mga hospital dito, may training kami. So, hindi, unlike sa Pinas na diretso sa hamba ka na kaagad, first day or ano. Dito, di ba, ganun kasi talaga sa Pinas. Sorry. Dito, halos 6 to 8 weeks may preceptor ka. Kumbaga, one-on-one talaga na yung nurse na yon is kabady mo. At saka, siya lang siya nakafocus. Tapos, ayun, and then, if hindi ka pa confident, nakaya ka na mag-isa, pwede kang makapag-usap sa i-extend nila yung orientation mo. Kasi may kakilala ko, umabot siya 12 weeks.
na Wow. orientation kasi wala siyang hospital experience sa Pilipinas. Pagdating na dito, talagang dito yung start lahat. So, nag-request siya ng extension. Okay. Pero teka, kasi sa mga nagtatanong, ikaw sa situation mo, yung family mo ba, sabay na kayo lumipad? Sabay-sabay kami lumipad talaga. Kaso yung family ko, kailangan ko silang i-book ng hotel for 1 month sa Florida. Kasi yung accommodation ko, sa akin lang yun. Hindi ko sila pwedeng isama doon. Kasi may mga kasama rin akong iba ding mga applicants. Kumbaga, share room kami. So, hanap lang kami ng hotel na mga ilang minutes away lang para syempre, na bibisita ko din sila. Tapos, ayun, madali lang. Pero pwede namang hindi sila isabay, hindi ko na-encourage yung iba na talagang isabay din. If kaya naman, if may budget, why not? Pero kung hindi kaya, pwede silang to follow, to join na lang as long as valid pa yung medical nung dependents mo sa Pilipinas. Kasi actually, yun din yung mga dilemma na ibang tao na, yun nga, pag under agency tapos may training sa Florida, parang saan nila iiwan yung family nila? Sa nearby state na may relative ba? Or magbubuk nga rin sila ng hotel which may be very expensive on their part, no? Yeah. Ayos Okay. So, 1 month ang training nyo sa Florida. And then, sabay na kayo ng family mo pumunta sa Wisconsin. And then, recall ko lang, no? 6 to 8 weeks yung training mo naman sa hospital there. Wow. So, kamusta yung kamusta yung work mo naman sa hospital? Medical, surgical, no? Oo, medyo na-shock din ako kasi sa Philippines, medical ward talaga ako eh. So, dito pala, iba yung medical surgical sa medical ward. So, kasi sa Philippines, more on medical cases, bihira yung may opera. Yung napuntahan ko, meron siyang medical cases, pero mostly post-op sila. So talagang medyo sabi ko, iba pala. Akala ko kapag sinabing med-surg, tulad lang sa amin sa Pinas, iba pala yon, ibang unit pala yon. Med-surg, ibig sabihin lahat ng patients ko dito is may opera or ooperahan plus meron silang underlying medical condition pa. So medyo nahirapan sa simula, pero good thing yung mga preceptor ko dito is Pinoy. So medyo, I think merong 3 Pinoy sa ward namin and then yung manager namin, make sure na yung schedule ko is tinapat niya na ang preceptor ko is Pinoy para madali yung adjustment, ganun. So, medyo mas madali magtanong kasi syempre lahat iba pati equipments, pati yung mga term, ganyan. Tapos minsan, medyo hindi pa ako confident magsalita ng English. Pero pag pabulong lang, syempre Pinoy din naman. Medyo, sobrang lakas na Tagalog na naririnig na lang. Syempre, pag kayo lang, pwede mo Ang galing nakakatawa. So, kamusta yung nurse-patient ratio nyo? Nag-start ako dito nung orientation ko, 3 pasyente lang yung binigay sa amin. So, ako, preceptor ko, bali 2 kami, and then, mag-start ka ng 3 patient. Pero once na solo ka na, pag morning shift kami, 1:5. Pag night shift, nag-1:6 kami. Pero pag talagang short staff, nag-1:7 pag night. Pero bihira lang naman yun. Okay. So, medyo konti siya kung i-compare mo sa Pilipinas. Pero yung pero iba pa rin kasi yung hirap ng work dito tsaka sa Pinas. May kanya-kanya silang level of difficulties. Masasabi ko rin na kapag minsan 5 na yung pasyente ko, medyo mahirap na din. Mas madali pa din siya. Talaga. Yes. Yan, nalala ko rin, shinare mo dun sa TikTok mo, like, dito kasi sa government natin dito, yung practice sa inyo is like, pag ikaw yung charge, ikaw mostly sa documentation, di ba? Tapos iba yung sa patient. Pero dyan sa'yo, you do them both. Ikaw lahat.
Pero sa inyo, like, computer lang din na kiniklik-click mo yung Yeah. documentation nyo. Like, ang gamit kasi namin dito is Epic. So, Aha. yung documentation namin, more on, click mo lang siya. Like, for example, yung assessment mo sa whole body, naka-divide na yun sa iba't ibang section from eyes to chest to abdomen hanggang sa paa. Basta, tapos may choices ka na din doon kung ano yung na-assess mo. Kung may hearing impairment, eye impairment, lung sounds, lahat yan. I-click-click mo lang yan. And then, sa bandang dulo, meron ka ding parang nurses notes sa atin. Pero more on ano lang. Yung importante lang, hindi yung katulad sa atin na lahat isusulat mo pa. Hindi, doon hindi na. Kasi nasa ano mo na siya eh. Tawag Aha. nila doon is flow sheet. Kumbaga, chinart mo na doon eh. Clinic mo na lahat eh. So, sa notes mo, yung mga importanteng details lang na nangyari sa shift mo. Oo, sa atin dito, kakasulat, sasakit yun dito, no? Totoo. Yeah. Masakit na lang kami ulit mo yung charting mo. Halimbawa, charting ka nga, just bukas yun ulit pasyente mo, charting mo na naman, di ba? Ang maganda dito, computer. And then, edit mo na lang if may bagong nangyari sa pasyente mo. So, mas madali siya. I see. So, Sheng, gano'ng katagal ka na ba dyan sa US? Wala pa kaming 1 year kasi February lang kami dito sa Florida. Tapos dumating kami dito sa Wisconsin March. So, mga 7 months pa? 8 months. So, ilang months bago mo na feel na parang, alam mo yun, parang hindi ka natakot, medyo confident ka na, ganyan? Siguro mga 2 to 3 months. Ganyan. Kasi sa pasyente naman, halos pati yung management treatment, halos same lang din sa Pilipinas yung mga ginagamit na gamot. More on brand name lang sila dito. Medyo mag-a-adjust ka lang talaga sa equipments. Kasi lahat talaga, iba talaga. Saka high-tech talaga. So doon, tsaka yung charting, then medyo adjustment lang. Pero kapag nagamay mo na yun, okay na siya eh. Mas mabilis yung trabaho. And then, syempre, dun sa communication. Oo, Medyo, dun mismo ako kinakabahan. Lalo na pag-endorsement na. Dito kasi tawag nila is report. Pag reporting na. Ayun, medyo nauutal-utal pa. I see. Ano rin yun, no? Sorry, nawala yung camera ko. Ayan, okay. Sorry, naputol. Yeah, and yung shift mo, no? Balik lang tayo, 12 hours yun, no? Yeah. Bali, 12 hours tapos 36 hours yung minimum namin. So, depende sa'yo kung gusto mo mag 8 hours or 12 hours. Siyempre ako sa 12 hours na para 3 days lang ako papasok. Oo. Ang galing, may choice din mag-8? Merong choice. Meron kang 4 eh. Meron 4 hours dito. Half day, parang Meron. elementary. Talaga, okay. Ngayon ko lang narinig yun. May ganun pala. Sometimes meron 4 hours dito. Minsan pa nag-pick up ako ng shift 4 hours. Sa work mo, gano'ng kalayo yun sa house mo? Mga siguro 10 minutes drive or less than pag walang traffic. Malapit lang, mga 3 miles away lang yung work ko from sa bahay. Naganap talaga ako ng apartment na malapit lang kasi sa Philippines, ang layo ng work ko. Like from Bulacan to Valenzuela. So, ayoko na lang gano'n. Sabi ko, pagdating ko dito, ayoko na nang mabiyahe pa ako ng malayo. Galing ka ng 12 hours na shift, tapos sa layo pa ng biyahe. Gusto ko yung ano lang. Malapit lang talaga. Oo, ano. And, ay, wala. Sorry. Nagkaka-error kasi yung laptop ko ngayon. Anyway, okay lang yun. No? Yeah, so kanina na-mention mo, no? Sa amin, or sorry, sa akin pala, no? Regarding sa salary, can you give us an idea?
yung mga starting salary ng mga foreign nurses dyan sa Wisconsin and versus dun sa mga local RNs na talaga na starting lang din? Sa akin kasi, since under agency ako, yung salary range namin is nasa 32 to 35. Depende kasi yan sa offer ng agency eh. I believe mas I mataas yung see. offer nila sa mga nurses outside the Philippines. Like, yung mga ibang galing ng UK, Saudi, ganyan, and then nag-decide magpunta sa US. Mas malaki yung Talaga? offer nila eh, unlike sa mga nasa Pilipinas. So, sa Philippines, medyo nasa minimum range tayo Mm. dyan. Pero may ano naman sila, may tinatawag silang COLA, yung cost of living allowance. Pag na-assign ka sa state na medyo mahal yung cost of living, nag-additional sila ng $4 per hour. So, malaking tulong na din. Pero Mm. since wala ako Mm. sa high cost of living area, nasa ano lang tayo. Wala tayong COLA. Ah, So, okay lang naman okay. din. Yeah. And then Yeah. sa And, ano naman, kung dito ka talagang magda-direct hire katulad ng sa husband ko, um, hindi din naman nagkakalayo kasi ang newly grad nila dito, ang start nila sa hospital namin is nasa 37. Newly grad yun lang, as in yung dito graduate, ganyan. Pero kapag may experience ka na, mas mataas yung offer nila. Ang good thing lang dito, yung experience, hospital experience ng asawa ko sa Pilipinas, pina-credit nila. So, hindi nila tinake as newly grad yung husband ko kasi almost 8 years na siyang nurse sa Pilipinas. So, mas mataas yung pay niya, umabot din ng mga 40 plus. So, yun. ayos ah. And wow, very wise din yung decision nyo na yung main Yeah. applicant is the Mhm. agency nurse and then yung asawa mo, nag-direct na rin talaga siya, no? Yes, kasi Yeah, mas yeah, yeah. mataas talaga Tama, yung tama pay. talaga yan. Aha, Tsaka aha. maraming sign-in bonus dito, kaya mas magandang Oh, yeah, no? mag-direct ka talaga. Mm. So, kahit bago ka lang sa US, since green card siya, hindi siya agency, Mhm. nakakuha na rin siya ng sign-in bonus. Ganun din Yes, talaga, no? mm. Mm. Ayos ah. Kahit walang experience sa US, no? Tama, sorry. Wala, Had to confirm. wala siyang Ayos din experience yun. dito sa US. Talagang yung iba kasi kapag wala kang experience sa US, i-consider ka nila as ano eh, parang newly grad ka, zero experience. Pero sa amin talaga, thankful talaga ako na kinedit yung mga experience na sa Pilipinas. Kaya, ayun. Mhm, mhm. Grabe, oo, no? Yeah, and grabe, sobrang importante na na-mention mo yun kasi Mm. ang dami din talaga mga, well, naghihintay sa atin na yun din yung situation nila katulad sa inyo. Mm. And syempre, yun rin yung gagawin nila kasi you just prove that to us na laking advantage talaga. No? Yes, mas malaki talaga. Kaya yung mga Ah, couples niya na nurses, isa lang mag-apply sa inyo. yeah, Huwag yeah, na yeah. kayong mag-agency pareho. Isa lang. And then yung isa pag-direct na dito. Oo. Pero, paano yun? Nahirapan ba siya maghanap ng work? Dahil nga, Mm, bagong no. foreign. Ah, talaga? Kasi nasa same unit kami. Ah, wow. So, yung manager ko is, dito na din kasi siya nag-take ng NCLEX eh. Kasi nga, mahirap Oh, mag-book sa Pilipinas. Laging full yung book ng Pilipinas, yung schedule. So, nagre-review pa lang siya, kausap ko na yung manager ko. Sabi ko, my husband is also planning to take NCLEX, ganyan. Kumbaga, ito yung tsaba ko. Sabi ko, pag nakapasa yung husband ko, ganyan-ganyan, pwede na ba siyang dito din? So, ayun, mabait kasi yung manager namin dito. So, sabi na, sige daw, basta nakapasa siya, send ko lang din yung resume sa kanya, and then, ayun na, bilis lang, puro online processing lang, wala pang isang buwan. Tapos, ayun ang na, galing, start na siya. nakakatawa naman. Panalo yun ah. Yes, tsaka share ko lang sa facility namin, self-scheduling kami. So, kami nagpa-plot ng schedule namin. Kami namimili kung kailan kami papasok, kaya alternate kami ng asawa ko. Kumbaga, 3 days ako, 3 days siya. So, may naiiwan sa anak namin. Mhm, mhm, mhm. Grabe, sobrang laking advantage din yun ah. Kasi ang alam ko, Mm.
bihira lang din yung ganun yung self-scheduling. Yeah. Yeah. Sa Ang mga iba galing. kong kabatch, hindi sila self-scheduling. So, depende talaga sa facility yan eh. Mm. Okay. 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 And okay, so let's talk about lang yung sa anak mo. Kamusta? Nag-school na ba siya? Sorry. Mm-mm. So, Nahirapan kayo once, maghanap ng school? Paano no yun? din. Mabilis lang talaga dito. Mas mahirap pa mag-enroll sa Pilipinas, sa totoo lang. I swear. Talaga? Totoo. As in, pag yung online application pa, parang isang ko lang, online lang. In-email ko lang yung sa school. Inuna lang ako ng birth certificate ng anak, tas vaccine. And then, start na siya next week, gano'n. Talaga? Okay din Bilis lang talaga dito. Tsaka free yung school. Yan yung maganda. Oo. Oo. Okay. Okay. Wow. Ganda. Mabuti rin, no, na yan, ano, magaganda rin yung na-share mo, no? Kasi, actually, ang dami ko rin kasing kilala na natatakot din na mag-process ng application nila under staffing agency, which is, hindi naman lahat kasi talaga, no, na nakakatakot or, ayun. Okay. So, kamusta yung so staffing agency ka and yung mga paghanap ba ng mga apartment, did they help you with that? Paano kayo naghanap ng apartment dyan sa Wisconsin? Ano diskarte mo? Bali, sa Florida pa lang nagse-search na ako sa Google, mga website ng apartments dito. Pero may relocation team din kasi yung agency na bibigay sa'yo ng mga sample houses. Pero hindi ko kasi sinunod yun. Medyo expensive kasi yung gusto nilang bahay. I see, I see. Nagsisimula pa lang kami noon. Sabi ko parang hindi ko pa afford yung ganito. Tapos nung umpisa kasi ako pa lang yung nagwo-work. Kasi nga nagre-review pa lang yung asawa ko. Pero ang maganda naman kasi sa kanila, nung lumipat na kami dito sa Wisconsin, may pa-hotel sila na 10 days for free para at least makapag tingin-tingin kami ng mga apartments. Yan. Isa sa mga struggle ko dito is yung pagkuha ng apartment. Kasi wala kaming credit score eh. Wala Oo. kaming rental history. As in, zero talaga. Karamihan ng apartment dito, hindi naman sa apartment lang, halos sa lahat, pag mag-a-apply ka, hinahanapan ng credit score dito sa US. Since wala nga kami nun, kailangan kong double ng security deposit sa bahay, which is medyo malaki. Oo. Buti na lang, during orientation namin sa Florida, may salary na kami nun. So, yung naipon kong sahod doon, yun yung pinag-down namin ng apartment. Yan, kaya importante yung may pocket money ka rin talaga. Oo, importante din talaga may pocket money kasi may mga talaga, unexpected things na pwedeng mangyari. Kailangan ko nang makahanap ng apartment nun agad-agad kasi 10 days lang yung hotel namin eh. Ayaw ko mag-extend sa hotel, mas mahal. Tapos, magsisimula na din ako mag-work. Kaya, ayun, grab na din. Double pay na lang, okay lang yun. Makukuha mo rin naman yung pag umalis ka na. And, so usually, no, dyan sa area nyo, saan kayo sa Wisconsin? Sa Madison. Madison. Ano yung mga usual range ng mga apartment nyo? 1 bedroom, 2 bedroom, ganun. Yeah, 1 bedroom, may nakikita akong mga 1K. Sa amin kasi 2 bedroom kasi may anak kami. May mga laws kasi dito, may mga batas na kapag may bata ka, kailangan may separate bedroom sila. Unlike sa atin na kahit tabi-tabi, okay. Dito hindi. Kailangan talaga may separate bedroom sila. Kahit na yung baby namin is sa amin pa natutulog, record na 2 bedroom yung iano mo. So dito sa amin, nag-range siya ng 1-4, 2 bedrooms na yon. Pero may mga mas mababa pa ako nakikita eh.
na minsan may 1-3, 2 bedrooms, minsan 1-1, 1 bedroom. So, depende din sa location mo. Pag medyo malapit ka sa city or malapit sa mga hospital, mas mahal. May mga apartments kasing walking distance lang sa hospital sa facility. Maabot ka ng mga 2K. Ang laki din pala ng jump, no? Pag mas malapit ka pala talaga, no? Kasi mostly mga apartments doon, sila parang mga condo type. So, mas mahal talaga siya. Okay. How about some tips naman sa pagkuha ng sasakyan sa US? Anong experience mo? Ang kagandahan ng sa agency namin, meron silang naka-partner na bangko, which is nagpapa-loan para sa sasakyan. So ako, kumuha ako ng loan sa Advantial. Advantial yung pangalan ng bank. Ang processing nila is bibigyan ka nila ng pre-approved na loan ng up to $30,000. And then ikaw yung hahanap kung saang car or dealership yung gusto mo. And then yung price ng kukunin mong car, once mag-exceed siya ng 30K, ikaw na magbabayad nun, the rest. Like nung sa akin, yung kinuha kong car is umabot ng mga 31,000 something. Kasi may mga tax pa yan mga gano'n. Kaya medyo sumobra. So yung 30K, binayaran nyo ng bangko. And then yung 1.5, parang on the spot, one-time payment ko na yun. I see. Okay. Bali, yung monthly payment ko, sa na yun, sa bangko na yun. Which is good kasi kapag kumuha ka ng car direct sa dealership, napakalaki ng interest mo pag bagong dating ka dito. Tulad nga ng na-mention ko kanina kasi wala ka pang credit score. Sobrang taas ng interest rate sa'yo. If maglo-loan ka naman sa bangko, hindi rin ganun kadali kasi wala ka pa ding record dito. Bali yung Advantial na partner nung MedPro, isa sila sa mga banks na nagpapa-loan sa amin kahit na wala pa kaming credit score. Kumbaga, kilala na talaga sila. Oo, no? And lagi ko nga narinig ko Advantial talaga. No? Basta sa mga immigrant. So, anong kotse ginawa nyo? Mazda CX-5? CX-5. Kailangan kasi yung hindi yung Select. Mahal yung carbon. Actually, tinitingnan ko rin kasi yung Mazda na CX-5. Yeah, may mga Select, preferred. Actually, namin lang sa Select tsaka preferred. So, pinagkaiba lang kasi nila. Yung preferred, meron siyang yung sa tubong, yung roof. Sabi ko, parang hindi ko naman kailangan ng roof. Doon na lang ako sa Select. Gusto ko din ng carbon kasi mahal. Oo nga Hindi na kaya ng budget. Yeah, four-wheel drive. Kailangan four-wheel drive, lalo pag sa snow. Lalo dito sa amin, snow dito pagdating ng winter. I see. Okay, wow. Atama natin yung pag-usapan. Few questions na lang, Sheng, bago natin tapusin ito. May mga ka ba? Yung parang mga realizations lang pagdating sa US. Siguro, mga akala mo ganyan, pero hindi pala. Or pwedeng, hindi mo na-expect na pero parang, uy, wow, ganito pala dito. Mga ganon. Pang Miss Universe yata. Realization ko, siguro yung sa work na lang din. Akala ko, at first, may hirapan kami maghanap ng mag-aalaga sa anak namin. Yun talaga yung pinakaunang fear ko. It's either ako lang magtatrabaho, tapos yung isa, mag-stay at home muna. And then, yun nga, good thing na self-scheduling kami. Kaya, medyo magaan na sa amin. Kasi sobrang mahal ng daycare dito. Talagang, mas gugustuhin mo na lang na wag magtrabaho yung isa kaysa magbayad sa daycare. Kasi parang yung sinasahod ng isa, ibabayad mo lang din sa daycare. Sobrang mahal.
And then, yung sa adjustment, una kinakabahan ako sa anak ko kasi siyempre alam mo naman yung mga case ng bullying, Sa school na, ayan, yeah. o sa school. So, natatakot ako doon. Sa'kin kasi ano, eh, wala, eh, malakas loob ko, eh. Ang kinakatakot ko kasi yung sa family ko talaga. Pero yung school nila, tsaka school ng anak ko, very ano, very friendly, pati yung mga teacher. Very approachable sila sa parents, tapos wala kang makikita or mararamdaman na bullying or discrimination. Sobrang alaga nila sa mga bata dito. Tsaka tinatanong ko din naman yung anak ko, eh, kung may nag-aaway sa kanya, ganyan. Oo. Sobrang wala naman siyang gano'ng experience. So, yun yung isa sa mga, hindi ko in-expect na nangyari. Mm. I see. Ano yung hinahatid sundo niyo siya? Palitan kayo or parang nag-school bus siya? Sa ngayon, bale hatid sundo namin siya kasi yung pinili kong bahay, malapit lang sa school, eh. Hindi ko alam na may, um, rules pala dito na bago siya pick up ng school bus, kailangan at least 1.5 miles away yung bahay mo sa school. Eh, sa amin kasi, puwede naman siya lakarin. Actually, minsan nilalakad lang nila kaso kung malamig yung panahon, talagang hatid Ah, sundo namin sila. ah, Malapit lang, parang 0.8 miles away lang yung ano, bahay namin sa mm, school. So, puwedeng lakarin lalo 'pag summer. mm, mhm. Lahat na lang malapit sa house niyo, ayos yun, Work niyo, yung school. Sinearch ko talaga 'yan, Convenient. ang tagal ko nag-invest ng paghahanap ng apartment na Ah, malapit sa school, ta's malapit sa bahay. Kasi ayoko na talaga nung malayo, nakakapagod yung biyahe. Although maganda naman yung biyahe dito, mhm, hindi mhm. bihirang mag-traffic. Oo, oo, 'no. Yun din yung kagandahan, 'no, 'pag hindi ka sa mga nasa cities, 'no. Mm, Very, no, very traffic wala. smooth lang, yeah. Oo. Yeah, and, can you share yung mga, pwede niyong gawin sa Wisconsin diyan sa Madison, during your day offs? Anong mga pasyalan niyo? Dito kasi sa Madison maraming lakes, bale yung mismong state napapalibutan siya ng different lakes. So, madalas ginagawa namin 'pag day offs namin, punta kami sa mga lake and then free kasi yun, pati yung mga park, free yun. Mhm, Yung mhm. park dito kahit free, napakaganda. As in yung playground, mag-e-enjoy yung mga bata dun tapos puwede kayong mag-boating, Wow! mag-fishing. Yun, magre-rent lang kayo ng boat ta's dala ka lang ng sarili mong fishing rod or may nare-rent din dun, ayun. Yun yung madalas naming, ginagawa 'pag day off. Mostly sa mga parks talaga. Hmm, okey, okey. Nakaka-relax kasi yung mga park dun ta's katabi niya lake, tapos yung air, napaka-fresh air, gano'n. Mhm, okey. Actually ako nga, I'm starting to like, 'no, yung gano'ng buhay kasi lumaki ako, buong buhay ko nasa Manila ako, eh. Paglabas ko busy na agad. So, gusto ko na lang Yeah, medyo mas easy na lang din. Oo. very peaceful talaga dito ko-compare ko dun sa ibang state na napuntahan ko kasi nakapunta ng Florida, 'di ba, 1 month ako dun Mhm, and mhm. then na-visit ko na din yung Chicago kasi nandun yung in-law ko. Nag-stay kami dun mga 2 weeks ta's pagdating dito kung gusto mo talaga ng peaceful lang, dito talaga. Pero kung, city girl ka or city boy, Mhm, mhm. sa New York siguro. So, since sinasabi mo yun, maaga na rin, yan ba yung state din na I've never been to Wisconsin kasi kahit sa mga dating travel ko, eh. Yan ba yung mga Hmm, maaga magsarado, yung mga, yes. ah, establishments? I see, okey. Oo. Minsan ang mall dito lalo 'pag Sunday hanggang 6 PM lang. Kaya I 'pag see, I see, I see. Kaya kapag yung anak ko kunyari wala siyang pasok, weekends, mag-umork kami ng Sunday, maaga pa nga aalis na kami. Kasi Mhm. 6 PM sarado na siya, minsan 5 yung mga ibang establishment sa loob ng mall, sarado na. So, maaga talagang nagsasara dito. Oo,
nasanay pa naman tayo dito sa Pilipinas kahit hanggang 10 Oo, p.m. bukas. bukas pa lahat. Ayos okay. Yeah, and last question na lang, para sa mga nurses lang na naghihintay ng mag-current or at least mag-move forward ang visa Mhm. bulletin, para sa mga naghihintay, ano ang message mo sa kanila? Gaano worth it pa ba mag-Amerika dahil maghihintay sila for the retrogression? Words of wisdom from you, please. So, para dun sa mga nurses na ongoing pa yung application or inabot ng retro, i-enjoy nyo lang yung time kung sa Pilipinas kayo. Huwag niyong isipin na nag-iintay kayo. Isipin nyo na lang, at least may time pa kayong makasama yung family nyo. Kasi pagdating nyo dito guys, mamimiss nyo talaga. Gusto nyo umuwi sa Pilipinas. Parang gusto sabihin mo, ay sana nag-stay pa pala ako Talaga. ng ganito na sana hindi pa lang ako umalis agad. Kaya huwag niyong i-pressure yung sarili niyo na ay, waiting ako. I-enjoy niyo lang yung time. Tsaka kung tatanungin niyo kung worth it ba, very worth it talaga dito guys. As in, pag masipag ka kasi dito, malaki talaga yung masisave mo dito. Kasi dito, per hour mo bayad. Hindi talaga masasayang yung overtime mo dito. Tapos hangga't kaya mo, hangga't gusto mo, pwede kang mag-overtime kung kaya pa ng katawan mo and well compensated ka. So, yung pagod mo sa Pinas, dito mo na dalhin. Mm. At least dito, ramdam mo yung yung pagod mo. Kahit pagod ka, pag tingin mo ng paycheck mo, ay, parang nawala lahat ng pagod. Ganon. Ah, So, mababawi dito yan. Yung mga nagastos niya dyan, kayang-kaya bawiin dito yan. Basta magsipag ka lang. Ayun. wow, sky's the limit. Work lang ng work. Grabe Wala ako na. dati mag-OT dito. Parang naabot akong 50 hours per week. Wow. Kasi malaki ang bonus nila dito sa overtime. Share ko lang halimbawa, nag-overtime, may tinatawag sila na pick up na shift. Ano kasi yun ibig sabihin, kulang yung staff. So, bukod sa basic rate mo, nag-offer sila sa amin ng additional $70 per hour. Plus basic rate mo pa. So, pag pumasok ka sa shift na yun, parang kumikita ka ng $100 per hour. Putakting yan? Per hour? 70 additional? Per hour yun. Yeah. Sobrang staff. Pag sobrang kulang sa staff, 70 ang additional nila. So, 50 to grabe 70, naman yan. ganun. Yes. Tapos kunyari So, nasa 30 plus ka, kasi ang mga nabasa ko lang or ang mga nasa-share sa akin ng mga direct hire na kilala ko is like, mag-pick up sila ng shift, pero parang on top of their normal rate, bibigyan sila ng 300, 350 parang fix sa kanila. kunin mo lang to, ganun. Pero minsan Sa amin kasi per nakikipag-negotiate pa hour. sila. Go lang, sorry. Sa amin per hour ang rate kasi depende sa'yo kung ilang oras ka papasok. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, minsan nag-pick up ako 4 hours lang. Halimbawa, yung 4 hours na yun, 100 per hour naman ako dun. Kaya, ayun. Kaya per hour ang offer dito. Kung gusto mo mag-pick up na 12 hours, imagine yung 12 hours mo. Yung halos kikita ka ng 1 to isang araw mo. Oo. Iba pa yung OT rate mo nun, overtime rate. Oo. Grabe. More than half, no? Wow. More than half pa ng basic rate mo yung offer nila. Kaya pag masipag ka talaga dito, may kilala ko dito, Pinoy, 8 days straight. Ang lakas na naman nun. Hindi nagkakasakit yun Totoo, 8 days. Ako, okay ka pa. Pero grabe na talagang... Pag may offer na pick up, ginagrab talaga namin yun. Sayang Napakalaking tulong. I see. Grabe na talagang if you're coming from dito sa atin, lalo na pag nasa province na provincial rate, migrating to the US is really like a gold mine for nurses din. Yes.
Yeah. Karamihan nagpi-pick up dito Pinoy. Oo. Kaya parang pag may pick up na shift kami lagi nag-grab eh. I see, I see. I see. Pero wait, tanong ko lang, kunyari, yung sa per hour, parang is there a time that makikipag-negotiate ka pa na parang pag tumaas ng ganito, kukunin mo? Or parang fix na, wala na? Kung ano lang sabihin nila, ganun. No, fix na yon. Halimbawa sa amin, nag-range siya ng 50 to 70 per hour. So, pag maaga pa lang nagte-text na yan sila or nag-message na kailangan namin ng staff ng ganitong oras, 50 hours per hour ang rate, ang offer. And then kapag talagang last minute na, doon nila dinadagdagan ng additional $20. So, mag-pick up pa last minute. I see. Okay. Antayin mo taasan nila, ilagay nila sa pinaka-mataas na offer. Tsaka ako i-grab. Kasi ayaw kunin ng ibang race, ayaw ng ibang lahi Yes. namin. I see, I see. Okay. Okay. Wow. Okay, Nurse Sheila. Thank you so much for sharing. Yun, mga dami na namin natutunan ngayon, yung mga audience na kung paano yung mga pick-up shift na mga ganun na additional. Okay. Teka, let's have one photo lang. For the thumbnail lang. Okay, ready lang. Okay, smile. Ay, wait, sorry. Okay. Okay, ready. Smiling lang. Ready. Okay. Sinama ko pa sa video. So, Sheila, maraming salamat for taking time and Thank you making a contribution. din. No? Yeah, I'm so happy. Dati pinapanood lang kita. Thank you. Thank you.